10 sa mahihirap na probinsya doon. Makalipas ang 6 na taon, sa ilalim ng isang administrasyon, ano na nga ba ang mga pagbabago? Biyaheng totoo. Gaano kapait ang buhay kung kasabay ng pagiging kahos ay magkakaroon pa ng malubhang karamdaman ng iyong mahal sa buhay? Sa ilalim ng Administrasyong Aquino, natugunan nga ba ang pangangailangan ng mahihirap na pamilyang Pilipino? Narito ang biyaheng totoo ni Joseph Morong. Sa aking pagbabalik sa Abra, malungkot na balita ang agad na sumalubong. Wala na si Clarimet o Imet, ang bata na makilala namin noong 2009 may malubhang sakit sa bato. June 27, 2011, yung date na namatay siya. Ibig sabihin, 2 years after namin gawin yung biyaheng totoo dito sa Abra, sumakabay ng buhay si Clarimel o Imet. Ba't ka may rosary? Gusto daw siya pumagamot. Si Eric na no'y 7 taong gulang at halos di maimulat ng mga mata na habol ang pagpapagamot. Batid ni Eric ang kapalaran nila ng kanyang ate. Pag malaki na kayo, anong gagawin nyo? Mag-aaral po ng mabuti para po ng mistra. Isang pribadong foundation ang tumulong na mapagamot si Eric. Ngayon, maintenance medicine na lamang ang kailangan niya. May natanggap ba kayong tulong sa gobyerno? Binigyan lang kami ng pera noon po, pero 5,000 lang. Sa DSWD, nagbigay sila ng 5,000 pesos para sa medical assistance nila. Tapos transportation, assistance, mga ganun, para makarating sila sa hospital. Ang nag-aaral na si Jezreel sana ang pag-asa noon ng pamilya Blasa para makaahon sa kahirapan. Hiling niya sa susunod na Pangulo noon, gumaling ang 2 kapatid at makakain man lamang ng 3 beses sa isang araw ang mga gaya niya sa Abra. Nakapagsulat ako dahil gusto kong tulungan ninyo ang aking 2 kapatid na may sakit-sakit ni. Oy! Paano mga mama ka na? Ang 18 anyos na ngayong si Jezreel, sa Parañaque na namin natuntun. Isa ng construction worker, kasama ang kanyang amang si Rogelio at isa pang kapatid. Nakatapos naman ng high school si Jezreel pero hindi na nakapagpatuloy ng kolehiyo. Gusto mo ba yung ganito? Ayaw. Sabi ng Provincial Social Welfare and Development 2011, naipasok ang pamilya ni Jezreel sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps ng DSWD sa Abra. Bukod sa pamamigay ng ayuda sa kada pamilya, may supplementary feeding program din ng DSWD para sa mga batang edad 2 hanggang 5 taong gulang sa probinsya. Base sa updated poverty statistics ng gobyerno, kung dati 4 sa kada 10 pamilya ang naghihikaw sa Abra, sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, halos 3 sa kada 10 pamilya ang mahirap sa probinsya. Maraming mga projects at the province of Abra is implementing. Problema lang natin kung bakit pataas pababa, pero dramatically bumaba na sila. Nagpaalam ako kay Eric, batid na marami sa iba pang bahagi ng bansa ang tulad nilang nangangailangan pa rin ng sapat na tulong para tuluyang makaahon sa kahirapan. Ako si Joseph Morong at ito ang aking biyaheng totoo.